will follow. All your ways are good, all your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my side, high above my life. I will trust in you alone. You alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this time I lose, I will follow you. Not into the world, not into my life. I will live for you alone. You're the one I see, knowing I will find. All I need is you alone. You alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this time I lose, I will follow you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. And I will follow. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Yan, patuloy na magpuri sa ating Panginoon because He's great. He is great in our lives. He is awesome. He is beautiful. He is worthy to be praised. Amen. Why you turn into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you.
water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, declare it for God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? 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 Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, and awesome in power. Our God, no one keeps singing, our God is greater. Let's declare it this morning. Hallelujah, Jesus. Our God is greater, Lord God. Ikaw po ang pinakadakila, Panginoon, and nothing will stand against you, Lord Jesus. And Lord, we are here, Lord Jesus, to offer our worship, Panginoon, to honor you, to glorify your name, Lord God. And help us, Panginoon, as we sing this song, Lord Jesus, na isuko po namin lahat, Panginoon, to surrender everything, Lord God, to obey your command, Lord Jesus. And we are here, Lord God,
Despite of the weather, Panginoon, we are here to serve you, Lord God. We are here to worship you, to praise you, to exalt your name, Lord Jesus. Lord, let this be an anthem, Panginoon, na makarating po sa iyong kaharian, Lord God. We sing it to you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face to face. For heaven and earth, holding me in your embrace. I'm feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'm run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face to face. God of all
us that doesn't honor you, Lord Jesus. And teach us to live our lives for you alone, Panginoon. Lord, we pray, O God, that you make our hearts humble, willing and obedient, Panginoon, to your words. Form us, Lord God, spirit, Panginoon, that follows your voice, Lord Jesus, because we want to serve you, Lord God. And that's how much we love you, Lord Jesus. Give us a heart, Panginoon, that reflect your heart, Lord God. Gentle, faithful, and full of love, Panginoon. And Lord, we pray, Lord God, for our protection, Panginoon. Protection for the Philippines, Panginoon. Protect your people, Lord God. Wala man pong kahit anong malaking bagyo, Panginoon, ang mas malaki kesa sa iyo, Lord God. You are greater than that storm, Panginoon. You're bigger than that storm, Lord God. And we are here, Panginoon, to thank you, Panginoon, because we declare right now, Lord Jesus, that you have provided the protection, Panginoon. Lord, we ask for your mercy, Panginoon. Mercy sa iyong bansang Pilipinas, Lord God. Sa iyong mga tao, Lord Jesus. And Lord, we pray, Panginoon, that you may protect also ang mga rescuers, Panginoon. Protect them also, Lord God. And Lord, sa gitna man po ng bagyo, ng kahit anong panahon, Lord God, we are here to worship you, Lord God. And we are here to exalt your name, Lord Jesus. Ikaw lamang po ang itinataas namin, Panginoon, sa oras na ito. In your name, Jesus, we pray, Lord God. We thank you, Jesus. Yes, Lord. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. Praise God. So ituloy po natin yung ating series, no? Pinamagatan nating Building a Strong Church Family. Amen po. So meron tayong mga naging subtitle ng mga mensahe po na ating itinakal, no? Actually pang-apat na pong linggo ngayon. Amen po, no? So yung unang pinag-usapan po natin, yung title po natin is One Body with Many Parts. No? Yung pangalawa ay Walking in Unity. Okay, naalala po ba natin? Yung number 3 is, ano po yung number 3 natin? Diba, nalipatan tayo. Kasi minsan lang naman talaga tayo nagmamahal. Ano, naalala nyo na ba? Ha? Ha? Ayun. Si Kuya Akil lang ata nagmamahal. Okay. Ano po? Ano po ulit? Loving one another. Okay. So, today, praise God, wala pa rin bagyo. No? At narito pa rin po tayo, pero as you can see, kukunti lang po tayo ngayon kasi beside po sa bagyo, maraming pong masama ang mga pakiramdam. No? May mga sakit. No? And si Pastor wala po ngayon, nandoon po sila ni Kuya Christopher sa Tagudin, na-invite po siya na mag-speak po doon sa Tagudin. No? And ipag-pray rin po natin yung family niya kasi yung mga anak niya ay may mga sakit din po ngayon. Okay? Amen? And beside doon, siyempre, pag-pray pa rin po natin yung ating mga sarili na iwas tayo sa mga sakit, lalong-lalo na po ngayon sa araw po na ito, sa mga susunod na mga araw. Okay? Kaya ihanda po natin yung ating mga sarili. Amen po? Palagi tayong lumapit sa ating Panginoon. No? So today, tuloy po tayo. Para hindi rin po tayo magtagal po dito ng hanggang alauna. No? Okay, the title for today's message po ay Serving Together. Pakisabi nga po sa mga iba, walang mga katabi. No? Isigaw muna lang sa likuran. No? Or okay. So, pakisabi po, Serving Together.
Yeah, hindi swerving swerving. Kasi baka pagkakaintindi nyo swerving. Okay, serving together. Okay? So yung teksto po na ating babasahin po sa umaga pong ito nasa Romans chapter 12 verse 4 to 8. 4 hanggang 8. Yan po yung ating teksto na kung saan ay doon po iikot yung ating magiging mensahe po sa umaga pong ito. Amen po? Kaya kung maaari lamang, pwede po tayong mag-take notes para sa susunod. Alam po natin yung kahit yung title na maalala natin. Okay? And yung mga verses po and chapter na ating binanggit, na ating inaaral o aaralin ngayong araw po na ito. Hallelujah! So Romans chapter 12 verse 4 to 8, no? Alam niyo yung Romans chapter 12, napakasikat na verse yan kasi nandito po yung do not be conformed to the pattern of this world, and also yung offer your life as a living sacrifice, no? And Romans chapter 12, 1 and 2. Okay? So talagang napakasikat nitong verse 12 na ito, chapter 12 po na ito, no? And bihira lamang po nagagamit yung mga susunod na mga verses. Pero yung mga sumunod na mga verses po doon sa Romans chapter 12, 1 and 2 pababa, yun po yung ating aralin po ngayon. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 12, verse 4, no, sa New King James Version, sabi po dito, "For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function." Okay? So verse 5, "So we being many are one body in Christ, and individually members of one another." Verse 6, "Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith." Verse 7, "Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who teaches in teachings." Verse 8, "He who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness." Ang hirap naman i-pronounce nun, lalo na pag nakatag nito, meron kang bakod. Meron kang mga grills, no? So, Tagalogin na lang kaya natin. Or NIV, no? Pa-check nga natin yung NIV. Baring ma-redeem natin. Ha? Yan na lang. No? Okay, sabi po dito, basahin po natin lahat. Okay? Verse 4 to 8, no? Okay. So, start. Ready po tayo? Okay, 1, 2, 3, go. If he's teaching, let him teach. Let him give generously. If it is leadership, let him go. Ayun, galing nyo magbasa. Praise God, palapakan nga natin yung mga sarili natin. Praise God. Thank you. Yeah, serving together. Kaya yung kapatid nyo nahihirapan magbasa, tulungan nyo. Okay? Alright, so serving together is one ingredient. Isang ingredient po ito upang magkaroon ng strong church family. Okay? So, together, sama-sama. No? So doon pa lamang, doon sa unang mga words natin,
na sinabi, no? Together. Sama-sama po tayo. Okay? Sapagkat nabubuhay tayo sa panahon, mga kapatid, na kung saan ang mga tao ay madalas na mas gusto ang magsarili o pagsasarili. Intindihan po natin kaysa sa pagtutulungan. Ay sabi, aray. Di ba? Maraming mga ganyan ngayon. Namumuhay tayo sa ganyang panahon. Sa time na meron po tayo na mas okay na akong mag-isa kaysa makipagtulungan sa iba. No? Parang gusto ko na lang magtrabaho mag-isa kaysa magtrabaho na may kasama, sa madaling sabi. Intindihan po natin? No? Nagigets natin? So, meron din tayong tinatawag na independence versus interdependence. Ang ibig sabihin po nun, independence refers to the states of being self-reliant, no? And not dependent on others for support, no? Or governance. Yun po yung mga independence na tinatawag po natin. Yung mga taong gustong palaging mag-isa lang sila, nagsasarili. Okay? So, sa interdependence naman, it describes a relationship where two or more parties are mutually reliant on each other. And sino ka doon? Sino po tayo doon? No? Siyempre, minsan, independence, gusto natin magtrabaho mag-isa, pero mas gusto natin, yung mga ibang mga tao, mas gusto magtrabaho na meron po silang kasama. Tama po? No? Sino po yung mga nandito na nakaka-relate na gusto lang mag-isa palagi? Ayun. Okay. Sino po yung mga tao naman na gustong palaging merong kasama na nagtatrabaho? Yan. Okay. No? So, meron tayong mga differences po kasi. No? Meron tayong mga pagkakaiba. Pero, dito sa magiging mensahe po natin dito, especially dito sa setup or sa context, syempre nasa church po tayo, we need to serve one another. And then, we need to serve together. Tama po? Naintindihan po natin. So, tuloy po tayo. The world tells us to stand alone. Tama po? Sinasabi po ng mundo po sa atin na tumayo ka mag-isa. No? Make it on your own. And prove. Ayan, prove. Narinig pa natin yung mga parents po natin na prove ourselves. Prove yourselves. But God's design sa kanyang simbahan for His church is very different. Ay iba. Naintindihan po natin? In the kingdom of God, sa karahan po ng ating Panginoon, we are not called to stand alone. Hindi po tayo tinawag na tumayo lamang po na mag-isa lamang. Okay? We are called to stand together. Okay? And we are not called to serve separately. We are called to serve together. Amen? In Romans chapter 12, verse 4 to 8, sabi po dito, reminds us that the body of Christ is made up of many members. Nabasa po natin kanina doon, ano? And each member has a part to play. No? Ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong mga parte na kailangan po nating gawin o trabahuin. Amen? So when every part works together, the church becomes strong, effective, and fruitful. No? Ngayon, malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng mga maglingkod na sama-sama. No? Kung bakit ito mahalaga. Kasi mahalaga 'yun eh. At kung paano natin ito magagawa ng may tamang or right heart or tamang puso. Naintindihan po natin? So yung unang points po natin, unang puntos po natin sa umaga pong ito, we belong to one body. Naalala po natin yung unang first week po natin, no? One body with many parts. Okay? So in Romans chapter 12, verse 4 to 5, sabi po dito,
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Okay? So makikita ho natin dyan, mga kapatid, at sinabi po ni Apostol Pablo po sa atin na nagpapakita ng isang larawan o halimbawa, mga kapatid, ng isang katawan ng tao. Naalala niyo yung shinare ko po ng mga nakaraan? Ang bawat isa sa atin ay may isang katawan at may iba't ibang parte. Tama po? Naintindihan po natin? Naniniwala po ba tayo doon? No? Or ikaw yung taong puno lang ng mata? Buong katawan mo puno ng mata o puno ng tenga? Gusto mo ba yun? Gusto ba natin na yung buong katawan natin punong-puno ng mata o punong-puno ng tenga o punong-puno ng ilong? Nagalasan ngayon. Di ba? Kaya napakagaling pa rin ang ating Panginoon. Ano? Kaya't kay Kristo, kay Jesus, tayo man, bagaman ay marami, pero binubuo pa rin po tayo ng isang katawan kay Kristo. No? And each member belongs to all the others. Each member belongs to all the others. Belongs to all others. Amen po? So think about your body for a moment. Tignan natin yung ating mga katawan. Marami itong pagkakabahabahagi, no? Pagkakaiba-iba. Pagkakaiba. No? Tama po? Yung merong kanta, ako naalala eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. No? Praise God, wala na akong narinig na ganun sa bahay. Lahat yan, araw-araw yan, naririnig yan. Head, shoulders, knees and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Nakangiti si nakingiti si Josette. No? Kaya lahat ng parte ng katawan ay mahalaga. At meron itong sari-sariling purpose. Tama? Sabi mo nga sa katabi mo, lahat ng parte ng katawan ay mahalaga. At meron itong sari-sariling purpose. May sari-sarili itong layunin. Okay? Tama po? If one part stop working, the whole body is affected. No? Kung masakit ulo mo, lahat apektado. Totoo to. Pag sumakit yung ngipin mo, hindi ko alam kung nakarelate ka na dito, kung naramdaman mo na to. Kung sumakit ngipin mo, lahat talaga affected. Tama mali? Ang liit lang naman. Diba? Pero pag sumakit, grabe, parang, madikayatin, sumrukan. Diba? Naintindihan po natin? Sumakit yung tuhod dahil sa sinanglaw. Diba? Lahat affected. Naintindihan po natin? Kaya totoo po yun. Kung ang isang parte ng ating katawan ay hindi na po ito nag-work or meron pong hindi normal, the whole body is affected. And likewise, in the church. Same thing. Likewise, in the church. Every believer is an important part of the body of Christ. Lahat po kayo. Lahat po tayo ay importante doon sa katawan ni Kristo. Naintindihan po natin? Kaya tumingin ka ulit sa katabi mo, importante ka. Kaya dahil importante ka, dapat narito ka every Sunday. Diba? Ayun lang. Amen. Pwede bang sabihin natin ulit sa katabi natin, importante ka. Kaya kailangan na andito ka every Sunday. Amen. Yun. We are members of one body. No? That is the body of Christ. Katawan po ni Kristo. Hallelujah!
And we belong to one another. We belong to one another. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 26, yun nga, yung mga verse nating binasa noon, when one rejoices, we all rejoice. And when one suffers, we all suffer. Okay? No? Kaya pag ang isa ay nawalan ng bubong mamaya, lahat mawawalan. Hindi. No? Pag isang membro ng pamilya, pag talagang nakasubok, naka-experience talaga ng sobrang hirap po, maybe tonight or tomorrow, no? And lahat po tayo, hindi po tayo pwedeng magsaya. Lahat po tayo dapat nandoon po yung compassion po natin to help and to serve. Okay? Alam niyo naman po tayo, kahit na sobrang bagyo yan, di ba? Meron akong kasama dati, grabe, whole day, whole night, no? Tama? Walang tulugan. Birthday pa niya. Di ba? Agtay-tayok kami. Umiikot kami sa lahat ng mga members po natin sa church because we need to serve one another. Amen? No? Naintindihan po natin? Siyempre, kailangan mo rin secure yung tahanan mo rin, ha? Di ba? I-secure din natin muna rin yung ating tahanan and then after that, kung kaya mo naman, kung capable ka naman, di ba? Pasyalan mo yung mga kapatiran mo. Lalong-lalo na yung makakilala mo na hindi naman ganun rin kaayos o kaganda yung kanilang pamumuhay o yung kanilang tahanan na alam mo na isang bagyo lang, mawawash out na. Di ba? Intindihan po natin? Karoon tayo ng heart, ng right heart, na kahit papaano, may pakita po natin yung ating love. May pakita po natin yung ating support bilang isang bahagi ng katawan ni Kristo. Intindihan po natin? Kasi kung yung isa ay affected, lahat po dapat apektado. I'm not saying na pag isa na-wash out yung bahay, mawawash out na dapat lahat, no? Wag naman. Di ba? Hindi, ang ibig sabihin po nun, pag isa ay nagkaroon ng pagsubok at hindi maganda yung kanilang pinagdaanan, lahat po tayo, ipag-pray natin. Hindi mo man kaya, support. Bigay tayo ng financial support natin. No? Kahit magkano lang, prayers. Kung kaya mo na lumabas, bisitahin. Why not? Pero praying na wala naman po dapat mangyaring hindi maganda po sa ating lahat. Amen po? No? Yun po yung pinag-pray po natin. But in reality, who knows? Di natin alam. Kasi last time, lahat naman po tayo ay nakaramdam at nakaranas. No? Ng hagupit ng bagyong yon. Yung iba sa atin binagyo. Ay, iba sa atin binaha. Iba sa atin nawalan ng mga bubong. Iba sa atin nawalan ng pader. Di ba? Sorry, kwento ko na lang. Yung kapatid natin na narito ngayon, bagong 1 week pa lang po, no? 1 week pa lang yung bahay po nila sa Bungro na natumba yung pader. Tama? Pero nung bumalik po kami doon, ganda na. Di ba? Ganda na ulit. Kaya hindi na yun tutumba. No? Pag alam nyo tumumba, ganun yun na yung katawan nyo. Joke lang. Naintindihan po natin. Pero i-keep natin pa rin yung sarili nating safe. No? Pero yun lang po yung ipinapromise ko po sa inyong lahat na kami po, hindi nyo po kami makikita na nandoon lamang sa bahay. Pag dumating yung time na yun, magugulat ka na lang na nandiyan na po kami sa inyong mga tahanan. Yun tayo eh. We need to serve one another. Love one another. Serve one another. Amen po? Amen? And then pwede po natin gamitin ito. Pwede po natin gamitin itong church na to pag kailangan po natin lumikas. Yun po yung instruction po sa akin kagabi. No? Kung sino man yung mga kapatiran, member ng church natin, or kung sino man. Di ba? Hindi man yan
member ng family, hindi man yan believer, no? Kung nangailangan, this church is open po sa kanila. Amen? Kaya, lagi niyo pong tatandaan, bukas po itong simbahan. And bukas rin po yung aming tahanan. No? Kaya pag binaha yung aming tahanan, sama po tayo. Okay? Okay? sabi nila, hindi, dito na lang ako. Nakita nyo, selfish pa rin yung ibang mga tao, di ba? O, di ba? Why not? No? Kwentuhan lang. Kagabi nga, may narinig ako doon sa, sa forum. Dami na rin lumika sa, sa evacuation center doon. No? Wala pa silang mga food. Pero ang dami rin raw nila doon. Kaya, mapalad pa rin po tayo. Mapalad pa rin po kayong lahat. No? At yung mga natutuwa nga ako sa mga kabataan natin na sa likod, nandito pa rin sila kahit na malapit na dumating yung bagyo. Palapakan naman natin yung mga kabataan natin sa likod. Tumingin sila sa likod. Hindi, kayo po yung sinasabi ko po. Okay? No? Kasi pag matanda sinabi ko, ma-offend lang sila eh. Di ba? Tanggap ko daw. Di ba? No? So, praise God. Okay. Alright. Tuloy po tayo. Huwag na. Ha? So when one rejoices, we all rejoices. No, we all rejoice. Pag isa ay masaya, pag isa ay nag-success, lahat po tayo kailangan maging masaya. Pag isa naman dumaan sa pagsubok, lahat po tayo talagang yung heart natin po nandoon po rin sa kanila. Amen po? So imagine this. Imagine natin. Tuloy po tayo. Pag sinabi ng kamay, hindi ko kailangan ng braso, hindi po yun, it doesn't make sense. Hindi po yun totoo. Hindi po yun, parang nagme-make sense po, Pag sinabi po ng mga kamay, hindi ko kailangan ng braso para mag-work. Hindi po yan tama. Kasi pag kung gusto mong mag-work, itong kamay po na ito, kailangan mo ng braso. Okay? The hand depends on the arm. No? And the arms depends on the body. In the same way, believers cannot function well alone. We need each other. Kaya pag may nag-text sa'yo, hey brother, di ba? Alam mo na yun. Di ba? Bakit parang may mga nakangiti sa likod? Di ba? Naintindihan natin? Praise God. No? The same way sa simbahan po. No? Hindi po tayo magko-function na tayo-tayo lang. Maybe sa maikling panahon, kakayanin mo. But in the long run, mahirapan ka na. Proven and tested na yan. Proven and tested na yan. Akala ko, kaya ko mag-isa. Hindi. We need each other. Dati nga sa worship team, akala namin, kaya na namin yan. Na kahit dadalawa lang, mag-isa lang kami, kaya namin yan. Oo, kaya. Di ba? Pero iba pa rin pag di ba? May mga kasamahan kayo. Iba pa rin pag buo yung banda. Di ba? Naintindihan po natin? Kaya sa ilang taon na aming ginagawa mag-worship lead. Kaya mag-gitara, mag-worship lead. Pero hindi lang yun yung kalooban ng Panginoon eh. No? Yung kalooban ng Panginoon ay mas mag-increase pa tayo. Mas maging fruitful pa po tayo. Kaya ngayon, di ba, ang ganda na ng praise and worship po natin, full band na. No? Naintindihan po natin? Na kahit na minsan yung drummer po natin ay wala namang arthritis, pero ina-arthritis minsan. Di ba? Inupulikat. Di ba? Naintindihan po natin? Pero, carry lang.
No, naintindihan natin? Hanggang sa makere niya rin yung sarili niya. Yeah. Di ba? Naintindihan po natin. Hindi. Sa ibang church yun. Sa ibang church. Dito, magaling drummer natin. Magaling. Yeah. Naintindihan po natin? May pangalawang drummer pa. Di ba? Kasi dumaan din kami sa time ngayon, sinasabi ko kanina, kaya naman eh. Kaya naman namin. Kaya ko naman mag-isa. No? Mahirap, kapatid. Araw-araw kang dati, di ba, gabi-gabi, yung mga, ito, kwento ko lang, no, gabi-gabi, yung ministry dati. Gabi-gabi. Halos araw-araw, gabi-gabi yan, kailangan meron kang song. No? Dati, sisimula tayo, wala pa naman tayo maraming masyadong alam na mga kanta. Kaya makanta natin ulit-ulit, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Kaya nga, iba't iba na rin yung mga rendition na nagawa natin dyan sa Lord, I give you my heart na yan eh. Di ba? Dahil gabi-gabi yan, talagang yung, kung sa totoosin na yung sinasabi ng mga iba, yung gas-gas na. Hindi. Gamit na gamit. Di ba? Nalala niyo dati? Gabi-gabi. Kahit nga day off dati, meron pa rin. Ministry. Di ba? Totoo sinasabi ko mga kapatid. Gabi-gabi, ang praise and worship dati, kaya naman. Yeah? At kinakaya. Pero, mahirap. Kailangan meron ka pa rin mga kapalitan. Di ba? Kasi paano pag nagkasakit ka? Di ba? Hindi mo ni-release. Di ba? Di ba? Naintindihan po natin? Kaya ngayon, kahit na wala ako dito. Halimbawa, may pinuntahan, no? May mga kapalitan. 'Di ba? May mga kapalitan na kayang mag-lead ng worship. Kayang mag-play ng instruments. Amen po. Same thing sa lahat po ng mga departments po natin. Dapat ganun po yung ating mga goal. Pag wala ka, kailangan meron talagang papalit sa iyo. 'Di ba? Because we need to serve one another. We need to learn how to serve together. Amen po. Naintindihan po natin? Kagabi, hindi ginulat ko sila. Sabi ko, hindi na ako makakapunta ng prayer. Alas 7, nandito na ako kagabi. Di ba? Sabi ni Pastor, parang naririnig ko si Nathan. Parang naririnig ko si Nathan. Di ba? Nung tumingin sa likod, nandoon nga. Di ba? Parang doon lang sa likod. Naintindihan po natin? Kaya pumunta kayo ng prayer. Yun lang po yun. Okay, naintindihan po natin? So, serving together begins with recognizing that we belong to each other in Christ. Tandaan, no? We are not competitors. We are not competitors. We are co-laborers. Naintindihan po natin? We are not competitors. Kung meron kang mindset na ganun, kapatid, nakikipag-compete palagi, hindi mo naman kailangan makikumpit dyan sa kapatid mo kay Kristo. Kapatid mo kay Kristo, ha? Doesn't make sense. Pag ganun, meron kang ganung pag-iisip. Ano yan? Pagalingan? Kagaya ng mga context. The same thing sa context in Romans, in Ephesians, no? Na pagalingan sila kung paano magsalita, paano sila mag-deliver ng mga mensahe, pagalingan. Wala namang mga common sense. Naintindihan natin? We are not competitors. Tandaan po natin yan. We are co-laborers. Amen po? Kaya alisin natin yung mindset natin, mas magaling ako diyan. Diba? Mas magaling ako mag-arrange ng song dyan. Kay pastor.
Intindihan natin? Tandaan natin kung saan tayo nanggaling. We are not competitors. We are co-laborers. Mas magaling ako mag-preach dyan. No, it doesn't make sense kung ganyan yung mga mindset natin, mga kapatid. Mas magaling ako magturo dyan sa kids church. Mas magaling ako mag-play dyan. We are not competitors. No? We are co-laborers. Especially pag tinawag natin yung mga sarili natin na membro ng katawan ni Kristo. Amen po? We are not rivals. No? We are members of one body. Hindi po tayo dito magkaaway-away. Tayo po lahat ay membro ng isang katawan. At yung katawan na yon ay kanino po? Kay Kristo. Yun po yung unang puntos po natin. One body with many parts. Pero iba't ibang mga functioning, iba-ibang may mga differences. Gaya nga ng pinagsasabi natin ng mga nakaraan, ayaw mo naman siguro na kamukha mo yung katabi mo. Gusto mo ba kamukha mo yung katabi mo? Di ba? Gusto mo ba magkaparehas kayo ng ugali? Di ba? Gusto mo ba magkaparehas kayo ng paano magsalita? Di ba? Walang ganun. Intindihan natin? No? But in the church context, kapatid, we are all the same. Walang mataas, walang bababa, walang pastor, walang title dyan sa katawan ni Kristo. Isang mataas lang dyan, si Jesus Christ lang. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung kamay na to, hindi yan mahalaga. Hindi mahalaga. Mahalaga lahat. Mahalaga yung tenga mo, mahalaga yung ilong mo, mahalaga yung bibig mo. Naintindihan natin? Amen po? Kaya lagi natin tatandaan, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. At pahahalagahan kita. Okay. So number 2, we have different gifts, but one mission. We have different gifts, but one mission. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophesy, let us prophesy in proportion to our faith. Amen po? So, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng mga spiritual na kaloob. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng spiritual na kaloob. Spiritual gifts. Naniniwala po ba tayo doon? Ikaw ba ay meron nang na-receive na spiritual gift? Ha? Meron ka na bang na-receive? Alam mo na ba kung ano yung regalo sa iyo ng Panginoon? Okay? Naintindihan natin? Kung hindi pa natin alam kung ano yung mga spiritual gifts na yon, lumapit tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Hihingi natin sa banal na Espiritu. No? At yun, yung spiritual gift na yun po yung makakatulong po sa atin upang makapaglingkod po tayo at ma-build natin yung church na maayos. Amen po? And these gifts, yung mga regalo po na yun are not earned. No? They are given by grace. Gaya sinabi sa salita ng Panginoon, di ba? Having done gifts differing according to the grace that is given to us because of His grace pa rin. Dahil sa Kanyang kalooban pa rin. Kaya meron po tayong mga regalo. Meron po tayong mga talents, meron po tayong mga skills. Kaya hindi po natin pwedeng ipaglebang na ganito po ako kagaling. No? Dahil pa rin po yan sa grace o kagandahang loob po na ating Panginoon. Thank God because of His grace and because of His mercy. Okay? Some of us are gifted to teach. Sino po yung mga may nakikita sa sarili na meron silang gift of teaching? Taas ang kamay.
gift of teaching. Besides sa teacher po natin narito ngayon, ano? No? Sino po sa atin? Taas ang kamay. Some of us are gifted to teach. No? Wala? Okay? Or some of us are gifted to, ito marami to serve. Taas ang kamay. Kung meron kang regalong ganun, ikaw ay gifted to serve. Amen? Some of us are gifted to encourage. Sino po sa atin yan? Meron po ba tayong ganyan? No? Gifted to encourage. No? Baka meron ka namang gift sa pagre-rebuke na lang palagi. O kayo yung gift mo. No? So some of us are gifted to give. No? Some of us are gifted to give. Meron mga kapatiran talaga na talagang masaya sila na nagbibigay. Diba? May mga ganun gift na binigay sa kanila na ating Panginoon. Talagang doon sila masaya. They give generously. Cheerfully. Amen po? Some of us are gifted to show, ito maganda po ito, to show mercy. May mga kakilala po ba tayong ganun? Na merong, itong taong ito talagang, maawain. No? Maawain. Lalo sa mga matatanda. Naiintindihan mo natin? No? May mga ganun kayong kakilala? No? Hindi, besides sa kanya. No, meron po. No? Yung talagang maawain talaga. Hindi, proven tested ko na rin yan. Diba? Naiintindihan po natin? So, each gift is important. Lahat po yan importante. Walang sino man ang mas mahalaga kaysa sa iba. Iisa lamang po yung mahalaga po dito. Si Jesus. Amen po? Gusto ko sanang tawagin yung buong banda yung worship team para magbigay ng illustration po sa atin para maintindihan po natin yung ibig sabihin po ng pagkakaisa. No? Okay lang ba? Para wala na tayong time Okay lang? Or next week na lang? Next week na lang, bawi tayo next week. No? Kasi magandang illustration po yun Yung magpapatunog po yung bawat isa ng nasa tamang tono, nasa tamang chords, at yung mga magpapatunog na iba't iba yung mga chords na kanilang piniplay. Diba? Nagpapakita po yun, nag-i-illustrate po sa atin yon ng maayos na pagkakaisa, na merong pagkakaisa at magulo na samahan. Naintindihan po natin? Kaya, mga kapatid, encouragement ko lang po sa atin lahat, additional note lang, palagi kang magpasalamat kay Lord sa regalong kanyang ipinagkaloob sa iyo. No? Kaya palagi mong sabihin sa kanya, salamat, Panginoon. Salamat po. And tulungan niyo po ako na gamitin yung mga regalo, yung mga gift po na yun, yung mga skills and talent po na ibinigay niyo po sa akin. Gamitin ko ito ng merong katapatan po sa iyo. Amen po? So, serving together means combining our gifts. Ang ganda, di ba? Yun nga yan Pag kinonbine, binuo natin, pinagsama-sama natin yung mga regalo po natin, no? Makakapag-produce po tayo ng magandang harmony na tinatawag. No? Yung choir na maganda sa pandinig. Pag pinagsama-sama po natin yung mga regalo natin. But the problem is, karamihan po sa atin hindi pa talaga na-find out o nakikita, na-receive. Actually, nandiyan na yung regalo na yon na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang iba sa atin, sa tingin ko ay ang regalo ko lang, umupo lang sa upuan. Di ba? Pero talent yan talent. Yung umupo ka na matagal sa upuan. Di ba? Pero kung ganyan na lang palagi, anong mapuproduce po natin? Naintindihan po natin? No?
Pag yung talent mo, maupo na lang dyan sa upuan. Kino-combine nyo yung mga regalo nyo dyan lang sa upuan. Yung pinagkukumbine nyo yung mga gift nyo dyan lang sa upuan. Anong mapuproduce po natin? Maybe meron konti. No? Pero hindi po tayo makakapag-produce ng mas marami. Mas maraming opportunity. Intindihan po natin. Kaya, sa atin, mga kapatid, isang bilang membro ng katawan ni Kristo, pagsamasamahin po natin yung mga regalo po na ibinigay sa atin ng Diyos and not competing with them. Amen? Intindihan po natin? Number 3, we serve best when we serve in unity. We serve best when we serve in unity. In Romans chapter 12, verse 7 to 8, or ministry, let us use it in our ministering. Let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. So sabi po ni Paul dito, Paul lists some examples of how to use our gifts. Sinabi ni Pablo po sa atin kung paano po natin gagamitin yung mga regalo po sa atin. If your gift is serving, then serve. Kasi mahirap pag yung gift mo, serving, then teach. Mahirap. Mahirapan ka. Pag yung regalo mo, kailangan mo ma-identify kung ano yung calling mo, ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. If your gift is serving, then, sabi mo, serve. Amen? Marami pong mga opportunity na pwede po tayo mag-serve po dito sa church. No? Meron po tayong mga ushering, meron po tayong, ano pa ba, yung sa ushering kasi kasama na dyan yung mga maintenance, yung paglilinis po ng church po natin, na minsan napakahirap po natin gawin, lalo na pag tinatawag natin yung mga sarili natin mga professional. Hindi ako part ng ganyang ministry. Kasi professional ako. Hindi natin. Amen po? If your gift is serving, then serve. The next one, if teaching naman, if your gift is teaching, then, ano po? Teach. If your gift is serving, if your gift is encouraging, then rebuke. Hindi. No? If encouraging, then encourage. Naunawaan po natin? If your gift is giving, give generously. If your gift is leading, do it diligently. Pag nakikita naman na yung mga sarili natin na parang meron akong regalo na parang feeling ko, kaya ko nang mamuno ah. Yes, kaya mo. Pero kailangan mong lagyan, samahan ng sipag pa. Maintindihan po natin? And if your gift is showing mercy, do it cheerfully. Yung pinag-usapan nga natin kanina. Maging masaya ka. No? Showing mercy and do it with cheerful heart. Hindi kasi pwedeng maawain ka pero sa loob-loob mo parang napilitan ka lang eh. Hindi pwede yun. No? Dapat pag mawain ka, ibig sabihin, nagbigay ka, samahan mo ng saya. Nag-serve ka, samahan mo ng saya. Nagturo ka, samahan mo ng saya. Nag-encourage ka, samahan mo ng saya. Amen po? Kasi pag ganun yung ating mga mindset, magiging fruitful, magiging maayos po yung ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo. No? Kaya kung napapansin nyo, lahat ng mga messages po natin ngayon, ng mga nakaraang linggo, mga kapatid, talagang ini-emphasize po natin po dito yung action. Kasi sa church po natin, marami na po tayo natutunan ng mga doktrina eh.
Kasi nagbabasa naman rin po tayo ng salita ng Diyos. Sama po, mali. Pero yung ang kulang po sa atin, even me, even I think everyone, no? Yung action. Yung application po na tinatawag po natin. Intindihan po natin? No? Kaya yun po yung pinaka-importante. Yun din po ini-emphasize ni Apostol Paul doon sa mga book na kanyang mga sinishare o sinulat po sa atin. Minsan yung mga context po, yung una is doctrine, and then pagkatapos sa ilang mga verses, mga chapters po, doon po yung tinatawag po natin mga actions or applications. Amen? So whatever your gift is, do it. Kung ano man yung regalo na meron ka, gawin mo. Gamitin mo. At kung alam mo yung regalong yun, wag mo nang itago, kapatid. Gamitin mo yan. Don't hide it. Wag mong itago. No? Kung may gift ka na malay mo, marunong ka palang kumanta. Gamitin mo. Di ba? Pero kung wala naman, gusto mo naman mag-praise and worship, di ba? Pero kung wala kang talagang talent na kumanta, no? Yung mic, pwede naman dito. I give you my heart. Kasi yung puso mo ayos eh. Di ba? Di ba? Huwag na lang dito. Kasi hindi rin siya mag-harmonize sa team. Intindihan mo natin? No? Joke lang po yun. Okay? Pag may talagang nakikita mo naman, nararamdaman mo, meron kang gift naman na kumanta, tulungan nyo naman si Clay. Di ba? Meron na tayong na-encourage, isa, no? Si Catherine, palapakan naman natin. Okay, naantay lang natin si Christine. Amen? Ang iba sa atin, mag-aantay pa ng perfect time. Meron bang perfect time? That's the question. Di ba? Malay mo, meron. Pero, don't hide it. Huwag natin itago yung gift. Okay? Kahit na huwag na natin antayin yung perfectong timing na yan, just serve. Di ba? Naintindihan po natin? Alam mo, ang simbahan, hindi lalago yan pag yung mga tao, passive spectator. Naintindihan po ba natin ibig sabihin nun? No? Passive spectator. Hindi po tayo lalago. Palagi nating magaling lang tayo magsalita. Pag tayo na binigyan ng responsibility, ay wala naman tayong nagagawa. Very prolong naman. Di ba? Naintindihan natin? Ang pangit ng design naman nung design ni brother doon. Nakita ko sa screen. Pag ikaw naman pinagawa, wala naman. Abot ng 6 months bago magawa. Naintindihan natin? No? Doon tayo sa mabilis. Naintindihan natin? Amen? Parang may natamaan doon ah. Ay, wala daw. Praise God. Okay. So, hindi lalago yung simbahan natin pag tayo lang ay panuod-nuod lang. Okay? Kailangan tayo po ay magsama-samang magtrabaho. Siyempre, samahan mo ng pagmamahal. Hindi ka lang magtatrabaho, hindi ka lang magsaserve sa kids church kung napipilitan ka lamang. Di ba? Kasi magmamanifest po yun sa'yo. Amen? Parang tumahimik mga kapatid ah. Diba? Lalago ito mga kapatid kapag ang bawat isa ay willing na mag-serve. Na merong pag-ibig at merong saya. Amen po? So I think di ko na matatapos yung last na point ko po ngayon. But I think that's good na para sa ating lahat. No? To remind everyone na we need to work together. Okay?
And then doon sa pagtatrabaho po natin na sama-sama, please lang, wag po tayong napipilitan lamang kasi pag napipilitan lamang po tayo, mas mag-i-stress lang po tayo. Mas mabibigatan lang po yung burden po natin. No, mas mahigi na lang sabihin po natin, hindi ko po talaga kaya. No? And then the Lord will provide. Magpo-provide si Lord ng tao na para doon. Na magbibigay talaga, na ibibigay niya talaga yung buong puso niya to serve that ministry. Amen? No? Hallelujah? We are one body, many members, with different gifts, and serving one Lord for one purpose. Ano yun? To glorify God. No? So let us serve together. Tandaan natin, not out of competition. Not out competition, but cooperation. Kaya makipag-cooperate po tayo, makipag-communicate po tayo na maayos. Okay? Cooperation, communication. Pag nag-message na naman po tayo sa inyo, huwag naman po tayo mag-sin lang, no? Huwag po tayo next week na mag-reply na. Okay? So, and then let us serve together not for recognition, but for the glory of God. Hallelujah. And then when we serve together, the church grows stronger. And the mission moves forward and the name of Jesus is lifted high. Yan po yung pinaka-main purpose po natin. Kaya po natin ginagawa po itong lahat. Upang yung pangalan ni Kristo ay siya lamang yung maitaas sa simbahan pong ito. Gusto niyo po ba yun? Na yung pangalan lang ni Jesus, hindi po yung pangalan mo yung maitaas, kundi yung pangalan ni Jesus. Because this is not my church. This is Jesus Christ's church. This is not my church. This is our church. Amen po? Kaya pag ganun, pag talagang inari natin, this is our church, man, kailangan we need to work together. Amen? We need to serve together. We need to love one another. We need to walk in unity. Kung gusto natin makapag-build na maganda at maayos, strong church family. Amen? Kaya I hope makakapag-encourage po yun sa atin. No? Na dahil kailangan natin sama-sama magtrabaho. I know it's already 12:05. Mahangin-hangin na rin sa labas. No? Please, kayo rin po mismo gawin po ninyo yung part po ninyo. Yung mga nakikita nyo pong mga free na upuan, pag may kakilala ka, yung naalala mo yung pangalan, i-message mo naman. Kapatid, see you at church. Diba? Pwede ba yun? Lahat po tayo ay magkaroon ng parte na encourage din yung mga kapatiran natin na wala po dito ngayon. Para sa susunod na linggo, dumating po sila dito. No? Susunod na linggo, gagandahan natin yung mensahe. Amen? Nakadepende lang sa bilang ng mga tao yung mensahe, ano? Oo, hindi, gagandahan ko next week. Sige. Amen? Kasi maraming baon yun eh. Hindi ko lang binasa kanina. Next week na lang. Okay? Intindihan po natin? Praise God. So thank you guys. Thank you church for listening. And I hope meron po tayo kahit paano nag-grasp mula sa message po natin. Hindi po tayo magkakalaban po dito. No? Tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Palapakan naman po natin yung ating Panginoon. At walang ibang may tataas kundi siya lamang. No?
Nakikita nyo man po tayo dito nagsasalita, nakikita nyo man po tayo nag-worship lead, nakikita dito sa taas. Hindi. Ang maitaas pa rin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Na kahit na nakaupo ka dyan, nakatayo man ako dito, ang kailangan maitaas sa buhay natin ay si Kristo lamang, wala nang iba. Amen? Saka yung mga gifts, yung mga regalo na binigay niya sa atin, men, isang purpose lamang is to glorify God. Pwede ba tayong tumayo as we close in prayer sa umaga pong ito? Thank God. Salamat po, Lord. Hallelujah. Let's pray. Let's pray. Praise God. Heavenly Father, Lord, we thank you po sa araw po na ito muli. Thank you for your tangible spirit, the presence of God, Panginoon. Lord, patuloy mo ipaalala po sa amin, O God, na itong simbahan pong ito, na sama-sama, Lord God, na mag-serve, Lord God, first sa iyo at sa mga kapatiran, Panginoon, na narito ngayon, Panginoon. Ikaw po yung palaging napakahusay, napakagaling na ehemplo, Lord God, ng lahat, O Diyos. You came in this earth, Lord God, not to be served, but to serve, Panginoon. And Lord, you build the 12 disciples, Panginoon, na kasama nilang magtrabaho, Panginoon, na hindi lamang po ikaw, kundi nag-build ka, nagturo ka ng mga disciples, Panginoon, upang merong mga susunod na generation, Panginoon Diyos, na magtatrabaho na sama-sama to glorify the one and only true God, O God. Lord, we thank you, Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos. Ikaw po yung may taas sa lahat ng aming mga gagawin. Sa aming paghiwa-hiwalay sa umaga pong ito, sa tanghali pong ito, Lord God. Panginoon, tandaan po namin, O God, na we are not rivals. Hindi po kami magkaaway dito, Panginoon, kundi kami po, Panginoon, ay sama-sama bilang isang membro ng katawan, O God. Kailangan namin magkaroon ng cooperation, Panginoon. Magandang communication, Panginoon Diyos. Lord, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinagsisilbihan, O God. Lord, i-bless niyo po yung bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay. Ingatan, Panginoon, especially sa darating na sakuna, Lord God, bagyo pong ito, Panginoon. Balutin niyo po yung bawat isa ng iyong makapangyarihang kamay, Lord God, na maging life verse, Panginoon. Panghawakan nila yung pangako mo, Lord God, in Isaiah chapter 41, verse 10, Panginoon, na hindi po kami matatakot, mangangamba, Panginoon, sapagkat ikaw yung aming Diyos. Ikaw yung humahawak sa amin ng gamit ng iyong makapangyarihang kamay, Lord God, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. O God, maraming salamat po. Ingatan niyo po yung bawat isa, especially sa mga kapatiran namin na uuwi sa malayong lugar, Lord God, sa umaga po ito, O Diyos. We thank you, O God. And Lord, give us rest, Lord God. Give us peace and joy, Panginoon, sa araw po na ito. Salamat po in the name of Jesus. Amen.